Ano yun, Han? Giniling. Giniling na. Baka. Baka. Alright guys, good morning. Nagbabalik tayo. Ayan, sa previous video vlog natin, nakita nyo naman. Nag-vacation tayo at ito, yung huli, dinalaw tayo ng ating panganay sa Tipapaw. Simpleng kumustahan, kainan. Ayun, nagbabarbecue. Barbecue kami rito sa bahay. Nang babaunin ko kasi bibiyahin na ako guys. Lalaraga na tayo. Biyahin na tayo bukas. Biyahin na tayo bukas. Nag-prepare na tayo ng pagkain. Sunog na yung tayo ito. Ayan. Mga babaunin ko. Hindi ko alam kung ilang araw tayo. Pero I must will enjoy it. You know. Yung time at ngayon babalik tayo sa biyahe. Oras na naman para maghanap buhay. Tapos na rin ang truck. Salamat naman Lord at safety na yung truck namin. Ready na tayo sa rat-ratan ngayon. Ipat ko yung mga medyo dito sa bandang dito. Alright. Pork chop tuhan. Hindi mo naman ibibigay sa akin lahat ito. Mga tatlo lang siguro. Okay na. Baka ang lakas naman, Han. Lipat-lipat lang. Marinate mo ba ito? Wala? Wow! Sumaratsut! Sumaratsut! Lahat ba yan, Han? Oo. Yung mga leftover pala namin yan sa guys? Camping. Sa camping. Meron Marami pa pa kami leftover sa camping eh. Takot siyang magutuman sa camping guys. Takot ako magutuman sa camping. Kaya nagbili si Mages ng maraming pagkain. Wow! Tapos dito na tayo mag-almusal. Maraming langawan doon sa loob. Diyan na tayo sa loob. Oo. Wala. Alright guys, ayan. Balik biyahe na ulit tayo. Today is balik biyahe. Today pala, kala ko bukas. Today pala, today. Okay, so nag-text na si Boss Darrell. Okay. Sa Missouri tayo pupunta. Missouri, isinid na sa akin yung yung load information sa Missouri. Magpa-meat inspection tayo. Bukas. Ano ba petsa ngayon? 11? 11 ngayon. Meat inspection ko bukas. Okay, so alright guys, yan. Mga alas 3, alas 4 siguro nandun na ako. Copy. Alright guys, yan. Bibiyahin na, biyahin ng mister. Iiwan na si Missy. Sulit ba ang bakasyon, Hane? Bakit mo nasabi? Sagana ba lahat? Sagana ba lahat? Sagana lahat eh. Walang ibang ginawa. Ilang araw din, Han? 28 ko huminto ba o 29?
14 days, mga ganun. 13 days. 13 days akong 2 linggo rin guys, 2 weeks din akong nakabakasyon. Yan. Kaya natagalan yung truck ko kasi may mga parts na in order pa, katulad nung yung tail, yun, di ba, tail exhaust niya. Di ba kayo rin nagsasabi na kailangan may pagawa, kaya pinagawa ko na rin tail exhaust at yung mga iba pa, yung tungkol sa ABS ng truck ko. Ayun, yung order, kasi ewan ko kung sensor yon. Yung in-order pa nila yung mga parts, minisid sa akin ni Boss Rene lahat yun, pati price. And siguro ang magagastos natin sa truck na yon, expected ko, is around $4,000. Kasama na labor. At nagpa-lube at grease din naman ako sa truck ko. Ayan. Laging madulas. Lagi sa product. Ano no? Madulas. Ang halin na madulas. Product yan. Kung may grasa. Gusto ko sa'yo eh. Lagi palang madulas eh. Para ganahang bumiyahe. Uy, ano naman eh. Iba naman ang utak mo eh. Ha? Para ganahang bumiyahe. Lagi daw may... Lahat daw yung mga kailangan may mga grasa lube para madulas-dulas daw. Anyway guys, yan talaga si Mrs. Paltawa rin to eh. Yan, pork chop, tapos mamaya tilapia. Alright guys, isda na lang ngayon at konting baboy yung nandiyan. After nito, pasok na sa loob, kakain. Maghahanda na rin ako ng sarili ko para umalis. Kahit 1 month na ulit ako sa karsada nito. Safe na safety na yung truck. At nakasama ko naman yung pamilya ko ng 2 weeks sa camping, kumain. Especially si Mrs. Nabigyan ko ng pagkakataon na magbanding kami, konting red wine. Yun. Buhay dito sa Canada guys, simple lang naman. Parang sa Pilipinas lang din naman. Minsan busy tayo sa trabaho, pero hindi naman habang panahon nasa trabaho ka, kailangan mo ring bigyan ng panahon yung anak mo. Kasi pag lumaki yung mga yan, wala na. Hindi mo na makakasama ito. Yung panganay ko, yung pangatlo ko nga, si Ate Sinil eh. Pag nandun na sa camping, parang boring na siya eh. Iba na rin ang gusto. Kita mo, malapit na silang manawa sa mga ganyang klase ng buhay na mga bata eh. Ibang tipong eager pa sila kapag kayong maliliit pa, pero kapag kayong nag-adult na sila, yung nagki-teenager na, iba na yung niyan, iba na yung gusto niyan. Katulad din naman nung natin sila nung tayo bata pa. Yan. But anyway, ganyan lang talaga. Enjoy natin yung mga anak natin habang maliliit pa, kasi pag lumaki na sila, hindi na natin sila makakasama niyan ng madalas. Mag-aasawa yung mga yan, mangyayari apo ang ibibigay sa'yo. Yan. Tulungan mo silang mag-alaga sa apo naman ngayon. Kasi kung may trabaho sila, yan, ganun lang yun ang buhay. Kaya habang maliliit pa yung mga anak nyo guys, anak natin, enjoy natin, ilabas natin, dalhin natin sa camping. Yung hindi pa nila na-experience, ipa-experience natin. Kasi siyempre, alam nyo naman dito alam nyo ang buhay, mabilis lang. Malis lang ang buhay natin. Si Baki, mag 7 years old na. Pagkatapos nung ilang taon na lang yan, baka hindi na rin sasama sa amin yan. Baka maliligaw na yan. Magkaroon ng girlfriend. Hindi na kami hindi mo na mabibibibi mahalik-halikan yung mga yan. Si Baki na lang ang nahalikan namin kasi medyo maliit pa. Pero pagka lumakilaka na hindi mo na lalo yung mga babae, hindi mo na halik-halikan, mayakap-yakap kasi siyempre nagdadalaga na. But anyway, ganyan lang sinasabi ko sa inyo guys. Pag may pagkakataon kayo, ilabas nyo yung mga anak nyo, yung mga bagay na hindi pa nila na-experience, dalhin nyo sila sa camping. Yan, camping tayo, yan, ganyan lang, beach, ganyan. Saan gusto ng mga anak nyo. Next time siguro na magka-camping kami next year. Ito, mag-iipon na ako guys ng pang down ko sa pick up.
Hindi ako, kaya, kumbaga sa no, kaya ngayon kasi may zero down payment naman na mga pick up. Pero hindi ako basta kukuha ng mga pick up nang hindi ako nag-iipon ng pan down kasi hindi pa rin naman namin ngayon gagamitin yung pick up. Hindi, kumbaga hindi na namin gagamitin yung pick up kasi tapos na yung camping namin. So yung RV namin naka-stationary na ngayon sa aming St. Laurent hanggang next year na magpapa-safety ulit ako ng truck. Yun yung time na pagkakataon namin na kinukuha yung pagkakataon namin upang sa ganon mag-bonding kami ng family ko. Ayan. So next year siguro kung makaipon ako kahit mga 10,000 pan down natin sa kukunin nating pick up, di maliit na lang. Kailangan din natin magbigay ng down para sa ganun mas maliit na lang yung babayaran. Nag-ipon muna tayo ng pan down. Next year panigurado mayroon na tayong pick up. Ayan. Tama-tama naman itong Honda Pilot namin, matatapos ito October next year yung Honda Pilot namin. Kaya siguro that time kukuha na kami ng panibagong huhulugan. Kasi ayaw namin yung sabay-sabay ng binabayaran. Ang bahay namin matatapos ngayon taon na to. Itong bahay namin, ang mortgage namin matatapos tong taon na to. Tapusin muna namin to. Tapos ipon tayo ng panghulog ng ng F250 or GMC Denali 2500. Yun yung pinagpipilian namin ni Mrs. Tapusin namin ng bahay, tapos matapos ang pilot, wala na kaming binabayaran kasi bayad na rin naman ang truck. Lahat wala na, ang binabayaran na lang namin na matitira is yung RV namin. Yun na lang ang matitira. Kung kukuha kami ulit ng panibagong pick up, yun, RV at saka pick up na lang binabayaran namin. Kasi ang bahay namin 14 mil na lang kulang ngayon guys. Yan ang unang project namin ni Mrs. na tatapusin. Di ba Mrs.? Maghulog mag-ipon muna tayo ng pan-down. Siyempre. Next year na lang kami kukuha guys na yung wala kang i-down. Next year kami. Siyempre kung ano yung price na doon, kahit zero down man pero kailangan pa rin mag-down kasi kung wala ka na down, yung monthly na yung interest noon. Siyempre kung malaki yung utang mo, malaki din yung interestan mo. Malaki din ang monthly. Kaya nga yung sinasabi ko sa kanila na next year sigurado yan ang hihila na ng kamper namin is pick up na. Pinag-aanuan muna namin ni Mrs. kung it's F250 or it's the Denali kasi yun na yung panghuli naming sasakyan pag tumanda kami. Baka yung pilot namin yan ibigay na lang namin sa isa sa mga anak namin. Tapos dun sa pick up na yun yung pinakahuli namin sakyan para pag mag-travel kaming dalawang mag-asawa lang. Meron kaming malakas na pang long haul na pick up. Kasi itong mga anak natin hindi naman ito magtatagal sa atin. Kasi siyempre lalaki itong mga tao, magkakapamilya. Bandang huli kaming dalawa na lang ni Mrs. ang matitira. Di ba? Lahat naman yun, di ba? Kahit na sino magulang. Mga anak mo magpapamilya rin yan. Ganyan lang nasasabi namin. Kaya kapag kami pagkakataon, enjoy. Yung mga anak nyo, pamilya nyo, dalhin nyo sa mga lugar kung saan hindi pa nila na-experience. Kasi saglit lang ang buhay natin dito. Ayan guys. Minsan ngayon, si Sinel, teenager na eh. Iba na gusto. Hindi na masyado na. Siyempre, kung kaibigan niya ang kasama niya, mag-enjoy. mag-enjoy siya. Nag-enjoy naman siya, pero hindi tulad nung mga bata na yung mga kids pa lang. Excited lagi kamo sa paglalabas. Parang si Bakay lang. Ganyan din siya noon. Pagka lumabas, gusto laging lumalabas. Ngayon, iba na kasi nagdadalaga na. Parang tamad ng lumabas. Iba na ngayon. Anyway guys, yan. Tapos nito, kakain lang kami. Tapos, tara na sa biyahe. Diba Han? Kontento ka ba? Satisfied ka ba? Uy, mangiting tagiliran ni Miso. Alright guys, tapos na kami nag-barbecue ni Mrs. Yan na yung fish. Tara. Tara na sa loob. Patay na yun, Han. Okay, so magbubuhat na ako saglit. Sabay kakain na. Tamang buhat lang guys, papawis lang. My wife is doing great job already. Of course. That's wifey.
Ano yan? Uy! Grabe latag ng pagkain na naman eh. Despedida. Despedida papuntang biyahe. Ganito ang handa ni Mrs. Pag ako'y papuntang biyahe. Despedida. Dami oh. Pansit. Giniling na baka. Baka to, Han? Tapos pork chop. Chicken. Kasama yung pork chop. Tapos yung fish. Tapos wifey. Ooh. And guys, despedida yan guys ha. Despedida. Wow! Sige na, maghuhugas na kayo ng kamay na. All the books and then that coat. I failed completely. Give guidance, clear paths, condemn those who trespass against us. The power forever and ever. Okay. Who's leading the prayer? Okay. What, you okay? You okay? No, I've been coughing lately. Okay, but you okay? Right? Okay, pray now. In the name of the Father, and the Holy Spirit, amen. Almighty God, bless us in this food that we love to eat and show us your grace by guiding our family here in our daily path towards life. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, in the name of the Father, and the Holy Spirit, amen. Okay guys, tara kain tayo. Ask them to eat. Let's eat guys. That's it guys. Thank you for watching us. Hatid na nila ako maya-maya. Tapos na rin tayo nagbuhat-buhat konti kanina. Ayan. Kakain na tayo. Right. Yeah. What do you want? Rice? Mom. Sorry about that. Magandang ngiti ni Mrs. Alala ko lang yun. Magandang ngiti ni Mrs. Uy, si Batiti oh. Ate Clark eh. Alright guys. Open it! Masaya ka na ba Mrs. itong ano? Itong ating Han? Itong ating garahe, masaya ka na ba? Roll up guys. Roll up plus kinanani kumpare ko yung ano na yan. Yung roofing namin yan. Roof. So nag-invest kami dyan. At lahat na 6.5. But anyway guys, yan babalik tayo. Punta na tayo sa biyahe guys. Tapos na daw ang truck. At magaan na natin. Punta tayo ng Amerika ngayon. Let's go to America after 2 weeks na home time. Nandoon na yung safety ng truck. Ang daming nagawa. Nag-camping tayo sama mga bata, pamilya. Napasaya ang mga bata at pamilya sa home time natin. Napasaya silang lahat. Kaya naman tayo ay bumalik na sa trabaho kasi tapos na rin yung ating Kakalinis ko lang ng sasakyan sila. ha? Easy, wait. Wait. Ano ID mo? Pwede ba magtyaga muna kayo na walang AC? So, pupuntahan ko rin pala si Lori sa ID ko. Ito. Also yung ID ko nag-malfunction nung umuwi tayong nakaraan, di ba? Parang hirap na. Let's roll. I-message ko siya mamaya. It's closed, Mom. So everybody seat belt. Yes, Pa. So Papa going to work, okay? Be good boys, good girls, okay? I mean be good boy and good girls. Alright. Yung mga kutson na, no? Pwede pa yatang gamitin. 3 years na tayo. Yung mga kutson.
40 years nang hindi pinapalitan. Yung kutsan, 40 years na yung kutsan. Pinapalitan, grabe ka naman. Oh, kamukha Ang na itim eh. matagal naman talaga yung kutsyon. Okay, baka parang ano, ang amag na, baka mamaya puro surot na yun nandun, delikaro. Big bags. Big bugs. Mahirap mamulot ng mga ganun. So, it's time to hit the road, Han. At safety na ang Cordapia. Ayan, kaya mag-iipon na kami, guys, pang kuha next year ng pick up. Huwag muna natin isipin kung anong klaseng pick up ang kukunin. Ipon-ipon muna tayo. Can I go in the Papa, bus? kay misis ko ipapatira, guys. Yo. Ikaw ang aking pagro-road test drive mo ang mga ano, wala yung ano. Ano? Pindutin mo yung parang flower dyan. Yun, iko-on yan, iko mode. Kita mo yung flower, bulaklak ba yan ng malunggay o malunggay leaves? Iko yan, Han, iko. Sakit ng mga muscles ko, guys. Pumutok sila sa pirasadong pagbubuhat ko. Gawa ng ilang araw akong hindi nagbuhat. Wala naman kasing buhat doon sa camping. Siyempre, ano lang tayo. Kapag may pagkakataon, enjoyin natin yung kain, kasamang pamilya. Pero siyempre, pagka nasa time naman na kailangan mo na mag-burn ng calorie, you have to do it kasi walang gagawa yan sarili mo. Otherwise, manadaba ka lang niyang manadaba kung hindi ka nagmumove. Truck driver, bihira yan sa galawan. Kaya kailangan natin galaw-galaw pag may time. Alright, guys, sa mga sumusunod sila kay Tracker, ayan, keep doing lang yan. Eh ako 46 na ako. I can't do that. Diba? 45 na ako. Birthday December 17, 1981 ako. Now, oh, it's police. What you doing out here, What's up, police? Mr. Police? Eh, you wear all seat belts? Make sure, okay. Mommy's doing a great job. Right, guys? Yeah. Yan no, iForce Max, Han. Ano ba yan? Klase na, Han? GMC ba yan? iForce Max. Takuma. Oh, maganda yata ang Takuma. Also Santa. Go back to Santa Eh. World. Hindi, kala ko bubunggin. It's their fault na. You're in your lane. Alam mo yan. Medyo alerto ngayon. Sobra. Masubra mo naman sa pagiging alertness, Han, ha? Malayo pa lang, umiiwas ka na ba? Okay, yung makakita dyan sa gilid mo. Excited si Miss ngayon. Magandang gising, ha? Sagad-sagad kasi. No, sagad-sagad. Right after the work. Wow! Ang ngiti ni Macy's, mukhang kakaiba. I guess nandito na tayo sa St. Andrew. Bakay, your cake onto your birthday, 7th birthday, ma'am already paid the cake. 8th birthday, Mom. 7. No, I'm not. I know, I was just joking around. 7. Birthday na naman pala. Ay, Diyos ko. Medyo konti yung birthday ng 7 years old, guys. Di ba medyo konting handaan. Tayo kasi nasa bahay lang tayo. No, medyo konting handaan at mag-invite kami ng mga kaibigan, ninong-ninang at saka mga kumpare ko, close friend. Oh my Sa bahay na kasi medyo malamig na yun God, that thing. Bro, hindi na magano, medyo alanganin, kaunti lang yung Just bisita got na. chocolate Malaking smear on you. venue yung ano man. May raos lang yung birthday ni Batiti, no? Raos lang natin yung birthday. Alright, guys, ayan.
Bali, papasok pa ako dun sa loob. Bakit? Papaayos ko tong ito ko pa. It's falling. Ay, di ko kasi ayaw niyang ano guys. It's not funny. Ayaw niyang... Hindi kami makapasok ng nakarang vlog natin nung bago mo eh. Bago tayo gumarahe, nung gumarahe pala tayo. Ayaw eh. So, si Boss Alan daw ang mag-aayos nitong keycard ko. Kaya dyan ako sa harapan, dadaan. Dito lang muna kayo, Hana. Diyan mo Wala. sa visitors. Dyan si visitors. Abangan nyo lang ako dyan. Wala pa yung truck ko, hindi pa na-park dun eh. Nasa loob pa rin eh. Nasa loob pa rin yata yung truck ko. Pero pinapromise nila. Oo, meron na nga akong load information eh. Bukas meron akong meet inspection. Inaayos na daw nila. Sabi. Hindi sana ako pupunta rito guys. Hanggat hindi naayos, sabi kasi ni Daryl, punta ka dito bago yung bago mag 5 gawa yung si Lori, pupunta ko muna, ayusin ko yung Cellphone mo nga kailangan. yung crudo. Okay. Diyan pa si Papa. Antayin nyo na lang muna ako dito, no? Okay guys. Pause mo. Naayos pa na yung truck. Alright guys, ayan. Hindi pa tapos yung truck, nakita nyo yung video vlog. Papakita ko sa inyo. Hindi pa tapos yung anuhan. Hindi pa tapos yung truck. Nandun pa, ginagawa pa yung truck doon. Meron pang ginagawa yung EBS. Kaya sabi nila bukas daw hanggang mga 6:30 to or alas 7 dapat andito ka na para okay na yung truck. Hindi nila matatapos ngayon. Inano lang sa akin ni Lori itong mga crudo namin, Petro Canada at saka BD. ID mo. Pinaayos pati yung ID ko, naayos na rin itong ID ko. Binigyan niya ako ng bago. Ito, may bago na ako. Tingnan ko nga kung gagana. Testing muna natin. Gumagana guys. Yan, gumagana. Ay. So ang pinakamasakit na natanggap ko ngayon, guys, nabigyan ako ng final warning sa YouTube doon sa mga bata, kung naalala nyo yun din na sumakay sila sa sa truck ko na hindi ko na ipaalam yung gabi. Final warning yun. Napanood ni Lori. Nasa parking. Oh, final warning. On June 22, you have a late night delivery. In Winnipeg, you put on your YouTube that your whole family is in the truck with you and even drove with the kids in the truck. You are not allowed without permission of third enterprise, which you did not. I did. Although you own the truck, it is registered and insured by truck enterprise, in which you must follow our rules. You have had yun. And this is the absolute last. Any more infraction of any kind, you lose employment at third. Yan. Si Sante ang abutin natin kapag Papa got fired? yeah, I get fired. Sama-sama. Kasi kaming sa truck lang. Ay sa Yes. pilot. No way bro. No. Yung sinasabi ko sa inyo, yung mga ito mag-serve sa lahat ng mga kapwa ko truck driver dito na kapag dinala nyo yung sabagay siguro depende siguro sa company kapag Yeah, as long as na pinasok mo sa truck yung wala ka, hindi ka, kung ano man ang mangyari sa'yo, hindi mo alam ang disgrasya eh. Wala kami sa insurance eh. Wala kami sa Bigyan ako ng warning dahil naisama ko sila sa I'm still in the size. sa loob ng truck ko na hindi ko sinabi sa kanila dito. Bawal din. This is my warning, I guess. Well anyway, hindi na natin dapat gagawin yun next time. Kaya ibig ko sabihin, yung mga kababayan nating mga Pilipino dyan na nagdadala ng kanilang mga anak o pamilya, kung mapanood nyo itong vlog ko na ito, kailangan nyong i-inform ang inyong Okay, we have to be careful. company. You have to be careful. Company,
sabihin nyo sa kanila, hindi basta-basta dinadala yung mga anak, pamilya doon sa truck. Nakita nyo naman ang sinabi na ibinasa ko sa inyo na kahit sarili mo yung truck, sila nagbabayad ng insurance, hindi kasama ang insurance, hindi sila kasama sa insurance. Kung ano man ang mangyari sa kanya. Tisk. Napanood ni Lori, binigyan niya ako ng warning na yun. Although marami na rin tayong warning na natatanggap sa employment. So are you fired? If Papa gets No, if it's another violation, something like that, they will fire me. If Papa gets So fired, Papa, he you has need to to. be careful. If Papa gets fired, he has to work in the city. You have to be careful. Yeah, we have to be careful. Okay, so you only... That's why you cannot come into the truck with if I don't tell them that I'm driving. Sabi ko doon lang naman kami tumambay sa loob ng tumambay doon sa loob ng Nagdadrive mo eh. Malay mo ba eh, syempre kitang-kita nagdadrive ka. The truck was moving. With the kids. Kahit sabihin pero mo, sabi ni Lore, if it's in the yard, there's no problem in that. It's our yard, sabi. Even if you put your kids inside, you celebrate your Father's Day in your truck, you bring them, as long as it's not moving, like you driving too fast, sabi, okay lang daw yun. Pero kapag yan, this is coming from me, sabi niya. Napanood daw niya yung vlog ko. Ayan guys pero ito, mayroon akong safety manager yun. safety manager namin yun. Mayroon akong karapatan hindi ipakita sa inyo ito, no guys. Pero hindi natin gagawin yun. Kailangan ipakita ko sa inyo, serve na naman ito na bilang kagaya ko na truck driver owner operator dito sa Canada na pares ng trabaho. Pinapakita ko ang lahat sa inyo ito upang sa ganoon maintindihan nyo yung buhay ng truck driver dito, na hindi natin basta-basta pwede dalhin o kunin ang ating pamilya o ilagay ang ating pamilya sa ating truck nang wala silang permission. Kaya bago kayo magplano na kunin o isama sila sa mga biyahe nyo, kailangan nyong ipaalam sa inyong company. Otherwise makakagaya kayo ng katulad ng lakay truck. Gabi na kasi yun, hindi ko na ipaalam. Kasi nung dun sa video vlog na yun, kung gusto nyo mapanood yun guys, ilalagay ko yung vlog na yun sa description down below. Plus mo pa, sabihin naman ni Lori, ano mo naman, hindi maintindihan yung salita natin. Kaya huwag mo na yung plus. Oo, hindi. Kung gusto nila mapanood, nandun. Hindi naman nila sinasabing i-take down mo. Kumbaga warning yon na ano. Well, how do you take it down? No, they're not saying that you are taking down the video. They're saying that you cannot bring your family in the trip without company permission, because company is the one who paying, or they are their name, no? Your company namin, although kaming mga owner operator nagbabayad ng insurance, pero nakapangalan sila sa kanila yung insurance. So, tulad yung sinasabi ko, pwede kong hindi pakita sa inyo, pero syempre ngayon ipapakita natin ito kasi isang aral ito para sa ating lahat. Nakita nyo naman, doon lang yung video natin yon, yung video lang natin yon, doon lang sa pinagdeliveran ko, kasi sumama lang sila sa pilot sumama lang sila yung mga bata umikot lang ako sandali binawal na ako. How much more pa kaya kapag ka nagpayo American na ako o pumunta na ako ng Calgary, o di mas malaking aberya yun. Yung mga ibang mga nagbablog na kagaya ko, yun siguro naman alam na nila yung policy nila
alam nila yung gagawin nila, sigurado nagpapaalam sila sa kanilang company. Ngayon yung mga kapwa nating mga truck driver na hindi nagpapaalam sa company at pag malaman niya ng company nyo, it's time for you guys na magsabihin sa company nyo. Tulad yan ang sinasabi sa letter, it's either sarili mo man ng truck, pero kung hindi mo pa rin naman hindi mo ipaalam, malilintikan ka. Ayun guys, kaya nalintikan tayo, mayroon tayong warning, isa na lang, sisantinin na daw tayo, sabi ng aming safety manager. But anyway, another learn from mistake again. Kaya ito, pinapakita sa inyo, nakikita nyo, it's all up to you guys kung paniniwalaan nyo ang Lakay Trucker sa mga nangyayari dito. Oh, yan, nakita nyo na naman, pwede natin hindi ipakita, pwedeng ipakita. Now, ipapakita natin para sa ating lahat, para fair tayo, wala tayong itatago rito. Alright guys, so tuloy-tuloy lang kami, uuwi muna sa bahay, tapos bukas na naman ng umaga bukas ng umaga, hindi pa tapos ang truck ginagawa yung EBS. Yung problema ko sa truck, kailangan nilang ayusin yung EBS na. Problema, kung magawa ba nila yun? Hindi, kaya nga sabi hanggang bukas daw, inaayos nga nila yung EBS na yun Kasi hindi masisipte yung truck kung hindi maayos yung EBS na yun. Tinausap na rin naman ako ni Daryl. At ito, mga pagpapakurduan, mga ano namin, pakrudo namin. Alright guys, tara. Balik muna tayo sa bahay. Balik bahay. So you guys sad that Papa get fired? No. You're not fired. That's a final warning. No. How come that says you're Bah. fired? How No. come that says you're No, fired? Papa's just joking. No, it's not joke. It's warning. Yeah, it's warning, but you're not fired. No, you're not fired. Yeah, we're not done. And one more, One more. that's what we get fired. No more money. No. Do more money. Papa has to. No more money. Papa has to work in the city, and he's gonna. Sinil din naman, That's work not in that the easy, city is Sinil. not that easy. We cannot afford. One day, Papa, not We cannot working. afford your kung city lang ako. We cannot afford your thing. My wife. What's got into you, ma'am? Bakit mag-slow down ka? Siyempre, Bigyan mo na lang dito. Ko talaga, mami. Alright guys, ayan. There's Tara. rules that one Kung sino yung unang lumabas dun sa exit na yun, siya yung unang gaganon. Kaya nga, kapag alam mong hindi, kasi syempre kung merong ano dito, merong ano, hindi ka basta-basta makaganyan Kaya nga, kapag alam mong lumabas na yung uso mo at ako dito, bilisan mo na. Ganun yung rules niyan. Paano naman naging rules Hindi ikaw yung Ganun yun, di ba? Ganyan, exit. Ganun. Kunyari, sabay kayo. merge silahan. You are the one, ikaw yung nasa right of lane. Hindi ka dapat nag-slow down kasi babanggayin ka na sa likuran. Sila yung mag-slow down doon. Pwede kang pumunta dyan kasi double lane naman Double lane naman siya Pwede mo siyang iwasan para mabigyan sila ng paraan. Nag-slow down ka doon para lamang sa kanila Hindi. O you almost go stop nga. Hindi ka dapat nag-stop kasi nasa right of lane ka. Sila huminto, pwede pero ikaw hindi kasi nasa likod, babanggayin ka lang ninyo sa likuran mo Merge lane yun You're in the right of lane, merge lang sila. Kaya nga minsan may mga stop sign dyan dahil merge lane yun But anyway yan guys, pauwi na kami. Uwi muna tayo sa bahay. Anong... Dahil mo tayo ka na dyan tayo. Kahit ako na lang lalabas doon. Oh, sige. May titignan lang akong para dun sa RV. Okay. Alright guys. Alright guys, nandito na tayo sa bahay. Yung atin sabi ko sa inyo, wala, bawal talaga yon. Mom. So What's up, guys? umuwi muna tayo dahil nga hindi pa tapos ang truck.
Hindi naman pwedeng pirasahin at pilitin yung truck na ano na gamit kung hindi pwede. Sarado mo muna. Sige, sarado mo muna. So guys, bukas na lang siguro. Tuloy-tuloy ang biyahe na bukas. Thank you for watching. Si bye-bye na tulog camera. Bye guys! Thank you for watching. I love you all guys. Bye guys. Plug eh. Bye. Guys, I love you all. Hope you subscribe to Lakai Tracker.